Narito na ang programang magsisilbing daan upang magpagaan sa bawat hinaing at problemang inyong inudulog. Turutukan ang bawat makabuluhang pag-aksyon na mga kinaukulan. Ang serbisyo publiko na kahit sa anong paraan at sa abot ng aming kakayahan ay aming susolusyonan. Ang programa nagdurugtong sa bawat yugto ng buhay. Ngayon ay Miyerkules, July 4, 2012. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Oni Miranda. Sa Responde, meron na rin tayong mga natalakay na problema ng mga tricycle driver. Katulad ng issue ng Minatoda na gusto magkaroon ng sariling Tricycle Operators and Drivers Association dahil sa kagustuhang maserbisyohan ng mga residente sa North Caloocan. Maliwanag na hindi lang para sa kanila, kundi pati na rin sa mga pasahero ang kanilang kahilingan. Paano kaya pag pinutol o pinaigsi ng mga traffic enforcer ang ruta? Ang ibig sabihin, biglang hindi na pinadadaanan ang mga tricycle driver sa dati nilang ruta. Natural lang na magreklamo ang mga drivers, lalo na ang mga pasahero. Katulad na lang ng nangyari dyan sa Tagaytay City na personal na pinuntahan ng Responde para tutukan ang kanilang reklamo. May report si Irene Quintana. Bigla ang pagbabago ng ruta ang inilapit sa Responde ng Zone 3 Toda sa Tagaytay City Market Terminal. Kwento sa amin ni Ferdinand Empay, miyembro ng nasabing Toda, bigla na lamang binago ang kanilang ruta ng walang pasabi. Dati kasi, mula sa kanilang terminal sa Tagaytay City Market ay naihahatid nila ang kanilang mga pasahero hanggang sa Olivares Plaza. Pero dahil sa biglaang pagbabago ay hanggang bago magrotonda na lang sila pinapayagang makapaghatid ng pasahero. At kung hindi sila sumunod, ay hinuhuli sila ng Tagaytay Office of Public Safety o TOPS. Kami po mga ordinaryong miyembro, hindi po namin maintindihan. Basta ang alam po namin, bawal po kami sa ganung oras, 8 to 5. Muntik na nga ako mahuli doon kasi hindi ko alam eh. Kasi pag-alis ko wala naman yun. Gayon lang yung bago lang nila pinagbawal. At dahil maging ang kanilang mga pasahero ay hindi alam ang pagbabago, ay silang mga driver naman ang pinagdidiskitahan ng galit ng mga ito. Nagalit po yung pasahero. Sabi sa kanya, Manong, ikay bumibiyahe tapos namimili ka ng paghahatiran. Dito mo kami babaan, layo-layo pa. Kung ganyan ka, huwag ka nang bumiyahe. Bukod dito ay malabis na perwisyo rin ang dulot sa mga driver. At yung pong amin pong konsumo sa gasolina ay nadagdagan po dahil kinakailangan pa po naming umikot sa malayo samantalang andyan naman po sa malapit. Pati kita namin na epektuhan gawa ng hindi na po nasasakay yung pasahero namin. Hindi na sila sumasakay sa amin kasi hindi rin namin daw mahatid sila doon sa pupunta nila. Tsaka yung mabigat nilang karga hindi namin mahatid. Yung sa jeep na lang sila nasakay. Kami wala kaming pasahero. Tumanggi namang magsalita ang mga opisyal at iba pang miyembro ng TODA dahil sa takot na baka personalin sila ng mga kinauukulan. Nananawagan po kami sa mga opisyalis ng Zone 3, sana po kumilos na po kayo para po sa ikabubuti ng inyong mga miyembro. Malaki pong apekto sa amin, lalo na po ang karamihan ay diyan lamang po umaasa sa hanap buhay namin to na pagta-tricycle. Ako sa Irene Quintana, ang inyong koresponde. Hindi lang ang Zone 3 ang nagreklamo sa biglaang pagbabago na ruta sa Tagaytay City. Ang SMB today na matatagpuan sa St. Michael Bliss ay hindi nagustuhan ang aksyon ito ng pamahalaan ng Tagaytay. Wala na raw silang kinikita dahil sa pagbabago ito. Nagbabalik si Erwin Quintana. Nakausap din namin ang mga miyembro ng isa pang TODA na sakop pa rin ng Zone 3, ang St. Michael Bliss o SMB TODA. Sila man ay hindi naabisuhan sa nangyaring pagbabago at malaking perwisyo rin ang idinulot nito sa kanila. Wala pong ganun nangyari. Pinatawag po kami na may meeting na ganito. Lahat ng tricycle driver pumunta dito at sasabihin na ganito, bawal na po dito. Nalaman lang din po namin sa tropa-tropa po namin dito na pinagbabawal na po doon. Ang nangyayari pong naglalawon po ngayon yan, kaunti na lang po nasakay sa amin kasi iniisip po nila
maglalakad din sila, malalayuan pa po. Kapag hindi sila sumakay sa inyo, saan sila sasakay? Sa jeep po. Kasi yung jeep nadaan po din eh. Eh sa tricycle po hanggang E7 lang, malaki pa po lalakarin nila. Eh dapat po ang tricycle door to door po yun eh. Hindi sapat ang kita kasi pag may mga nagpapahatid na malalayo galing dito sa pilahan, hindi namin maihatid. Masama rin ang loob ng presidente ng SMB Toda dahil hindi naman ipinatutupad sa lahat ang ginagawang paghuli ng mga miyembro ng TOPS. Yung iba, bawal daw. Tapos nakikita namin, hindi naman hinuhuli. Di sala. Eh, dapat kung bawal, bawal. Eh, hindi ko naman sa inaano Kung talagang pinagbabawal nila, bawalan nila. Yung mga walang linya dyan, walang prangkisa, yun ang huli nila, hindi yung kaming may mga prangkisa. Ako sa Eileen Quintana, ang inyong koresponde. Alamin kung anong reaksyon ng Tagaytay Office of Public Safety at ng munisipyo sa pagkumbalikan ng responde.